Bakit nga madalas sa mga nanay pinakaayaw na gawaing bahay pagtitiklop ng mga tiklupin? Kaya minsan hinahayaan na lang talaga sa sampayan, kukuha na lang kapag susuotin na. Hindi nga, sa totoo lang ako talaga minsan pinakaayaw kong gawain pagtutupi ng mga tupiin dahil parang nakakaboring siyang gawain, parang nakakaantok. Kahapon ko pa nga nalikom tong mga tupiin ko, ngayon ko lang talaga natupi. Parang ang bigat-bigat ng katawan ko at wala akong ganang kumilos. Ganito siguro talaga kapag walang pera. Kakatapos-tapos ko nga lang maglinis sa labas namin, bale nagbrush nga ako ng semento dahil napakadami na talagang lumot. Tapos eto nga, tamang-tama naman, tapos na ako sa mga tupiin ko, nagising na ang batang maliit, kaya ito't dali-dali ko na nga pinaglalagay sa kanya-kanyang lagayan dahil umiiyak na. Tapos maya-maya naman naglalaro na siya, kaya iniwanan ko nga muna siya sa crib. At habang naglalaro pa, eto nga't dali-dali na ako naghugas ng mga hugasin dito sa lababo, pero pinapanood ko naman siya sa CCTV habang naglalaro. Habang abala pa siya sa paglalaro, tinakasan ko na muna para makapaghugas muna ako dahil tingnan nyo naman, napakagulo talaga dito sa kusina. Hindi ko na nga siya pinakailaman at hindi ko na ipinasok ang crib niya dahil kapag nakita pa niya ako, naku, magliligalig lang yun. Tapos patapos na nga ako sa paghuhugas ng mga pinggan, naalala niya siguro na wala na ako sa tabi niya, kaya ayun, nagliligalig na. Hindi ko pa nga nalilinisan ng maayos ang lababo, iniwanan ko na muna at kinarga ko na muna dahil tingnan nyo naman, nakakaawa naman, iyak na ng iyak tapos may itinuturo pa. Siguro may nakita na naman siyang butike. Tapos maya-maya naman dumating na ang panganay ko galing sa kaklase niya, kaya pinabantayan ko muna ang batang maliit para nga matapos ko na ang ginagawa ko dito sa kusina. Maaga pa lang tinatapos ko na mga gawain ko, naglilinis na ako ng bahay para pagdating ng asawa ko at ng biyanan ko, maayos na dito sa bahay. Para pagdating nila, maghahapunan na lang kami at pagkatapos maghapunan, magpapahinga na. Kakalinis ko nga lang nitong ref namin, kaya ini-off ko muna. Tapos eto, naglagay na nga ako ng mga tubig dahil kahit malamig ang panahon, umiinom pa din kami ng malamig na tubig dahil masarap talaga ang malamig na tubig. Nilinisan ko na nga din itong lagayan ko ng sponge, pati na din itong lagayan ko ng dishwashing dahil napakadumi na talaga. Tinanggal ko na nga ang water drainer nitong aking sponge holder dahil minsan nakakalimutan ko, ayun, napupuno ng tubig tapos namamaho. Eto nga ang sponge holder ko, ang tagal-tagal na nito, parang magdadalawang taon na ata to o 2 taon na to, pero okay na okay pa din talaga siya. Yung pinaka-adhesive hook niya, nako, okay na okay pa din. Nagustuhan nga din niya ng kapitbahay ko at nagpapabili nga din sa akin ng ganyan. Matibay naman kasi talaga ang mga adhesive hook, lalong-lalo na nung una pa lang siyang nauuso. Hindi kagaya ng mga bagong nagsisilabasan na adhesive hook na mahina na talaga ang kapit, na pagkalagay mo kinabukasan matatanggal na. Pero ngayon ang ginagawa ko, hindi ko muna nilalagyan ng laman, tapos kinabukasan ko na lang lalagyan para dikit na dikit talaga at hindi matatanggal. Pero nung bagong nauuso ang adhesive hook, napakatibay talaga. O siya, eto nga't nakatapos na ako sa paglilinis dito sa kusina, kaya dito naman ako sa salas naglinis. Bale, nakapaglinis na nga ang panganay ko, nakapag-mop na din siya ng sahig, kaya nagwalis na nga lang ako. Nakapaglinis na nga din ng kwarto ang panganay ko. Minsan talaga may kusa ang panganay ko, minsan naman ang hirap utusan. Pero alam ko na kapag nagkukusa siya, meron siyang kailangan. Kagaya na lang kanina, nagpunta sa kaklase.